Yan mga paps ha. Meron po akong i-drawing ha. Ito po ay wiring diagram ng mini driving light na isa lang ang relay. Ano po? Share ko sa inyo. Ano ba ang pagkakaiba ng isang relay at dalawang relay, no? Ngayon, isang relay ang ituturo natin para maintindihan nyo mga paps. Ito, DIY drawing diagram lang ito mga paps. Malabo nga yung camera natin. I-share ko lang sa inyo, i-upload ko lang para maintindihan nyo mga paps. Minsan hindi ko po ito ini-install, hindi ko to ginagamit, hindi ko to ina-apply sa ibang motor kasi nga may question po ako rito sa wiring diagram na ito. Malalaman nyo ito mga pap pag sinundan nyo ang diagram na ito at ginawa nyo na ito sa motor, at ipapaliwanag natin bakit hindi ako nag-install ng ganito. Pero ituturo ko sa inyo ang diagram nito mga pap, ang diagram ng isang relay na naka-install sa mini driving light na version 1, no? Siyempre, unahin natin ang battery. Mabilis ang diagram lang mga pap. Para ano, yan, battery po yan. Battery, negative, symbol ng negative. Ganyan mga pap ang symbol ng negative. Negative, positive, positive, no? Para maintindihan nyo mga pap. Diba? Kita nyo ha, battery yan ha. At ito, lalagyan natin siyempre ito switch. Yan, switch po yan. Surat natin ignition switch. Intindihin nyo lang mga pap, no? Ito po ay tutorial lang na mabilis ang tutorial lang mga pap. Yan kita nyo. Battery, ground, negative, positive at ignition switch. Pag sinabi ignition switch mga pap, susian yan, no? Susian yung on, kabila off, diba? Pag nakaganyan off yan, no? I-share ko lang sa inyo yung isang relay lang mga pap, no? Isang relay lang yan, no? Yan, naka-on niya, wire yan, no? Diba? At siyempre, diagram natin yung mini driving. Mini driving, ilaw yan. Kabilaan niya mga pap, no? Siyempre, lalagyan natin ground. Ang mini driving light mga paps, ang ground yan ay black. Black yan. Yan mga papa, na-drawing ko. Black. Yan, black yan ha. Sundan nyo lang mga pap, kasi nga ang hawak ko po siyang cellphone, ano lang ito, kumbaga DIY tutorial lang, mabilisan, naisipan ko lang mga pap para i-share ko sa inyo. Mini driving light yan, MDL B1. Pag sinabing B1 version 1, no? Bale 3 wire lang po yan mga pap. Ayan, 3 at ito 3 wire yan, kasi 3 wire lang talaga ang mga version 1. Ayan ha. Okay na. Ngayon, okay na yan. Naka-ready na yan. Ang gagawin naman natin mga pap, lalagyan natin ng relay, no? Ito yung relay, no? Para makita nyo mga pap, no? Lapit natin. Relay. Ito 7. Ito 85. 85 sa ground po yan mga pap. Ayan ha. Ayan. Tingnan nyo mga pap. Diba? At ang 86 mga pap, ito at ito 30. Yan 30. Relay po yan mga papa. Relay 4 pin. Sinabing 4 pin, ayan na po yan ang 4 pin diagram. Ngayon siyempre dito tayo kukuha sa positive ng battery, lalagyan natin ng fuse yan. Ayan, fuse, connect natin yan. Ito po fuse, sabi natin 15 ampere. Yan mga papa, 15 ampere. Mula sa battery, lalagyan natin sa reeling fuse yan. Dito sa 30 ng relay. Isang relay lang po ang ginamit natin yan mga pap, no? Isang relay sa isang mini driving light, no? At ito naman 86, convert natin dito. Diba? Yan, kung gusto nyo makatipid mga pap, ganyan ang style, ano? Diba? Isang relay lang yan sa isang mini driving light na version 1. Ano po, isang relay. Ngayon, lalagyan naman natin ng switch.
Oh, ito yung switch. Ito naman switch na yung mga pop. Ayan o. 87. Yan 87 na yan. Nakakonik dun sa common yan. Common. At ito naman yung high, bila low. Ngayon, magko-convert natin yung high. Ngayon, mini driving light yan mga pop, no? Oh. Oh, di ba? At ito yung white. White light po yan, no? White light. At ito naman isa yellow yan, yellow light, no? Oh, convert yan, kakabit yan diyan, oh. Yan. Yan mga pop, tingnan niyo maigi mga pop, oh. Oh. Yan ang diagram ng mini driving light na isa lang ang relay, no? Bakit mga pop hindi ko to ina-apply? Ano? Ito na para ituro ko na sa inyo. Bakit? Tingnan nyo maibigay mga pop ang diagram. Kung kayo mekaniko at mahusay kayo sa pag-wiring at alam nyo ang ganitong style, isang relay, no? Isang relay lang ang gagamitin nyo sa MDL para makatipid ang customer ninyo. Ngayon, makikita nyo sa diagram talaga mga kung anong epekto, kung ano yung mali. Una, di ba? Siyempre, battery, fuse, parte, isa lang relay. Ngayon, pag on ng susian pop, talagang yung relay isa naka-standby na yan. Kahit naka-on, naka-standby na, trigger po yan eh. Yung on na yan, trigger na yan, no? Kaya magiging trigger. On na yan, mayroon na agad yan. Yung common mayroon na agad yung kuryente. Sa ito naman mga papi, yung 3-way switch. 3-way switch. Ayun sinasabi ko sa inyo mga pap. Kaya hindi ko ito ina-apply sa pagwa-wiring. Isang relay lang po kasi mga pap. Pag susi mo pa lang kasi mga pap, talaga naka-standby na. Kung 24 hours, kung 12 hours mo ginagamit, umaga, hindi nakailaw na to, nakabuhay na to. Ibig sabihin, magkukonsume na tong kuryente. Battery ito, ano, mga itong relay, mga sabihin natin ampere, 40 ampere, nagkukonsume na yan. Kasi pag susi mo lang ng susian, pag on ng susian mga pap, naka-trigger na yan, nakakonik na yung 86 doon sa negative. Siyempre dadaloy na, magte-trigger niyan. Kung umaga, kung tanghali, di ba, nakaano na yan. Kung 12 hours ka nagbabiyahe na may araw pa, maliwanag pa, naka-standby na yan. Kaya ito mga pap, ito ang advice ko rito sa ganito. Kaya ako hindi nag-i-install ng ganito sa motor kasi nga po nagko-consume agad. Kumbaga sa pag-aaral namin, sa mga tinuturo ko mga pap, ang nagiging problema nito, naka-standby, unang nasisira dito ang relay. Walang patay. Pag on mo pa lang, buhay na siya. Kasi ito na yung trigger, nasa switch na. Kaya ito po hindi ko na ina-apply ito talaga sa motor. Ngayon pinaliliwanag ko lang para maintindihan ng ibang mga mekaniko kung anong pagkakaiba. Oo, patay yung ilaw. Ang problema yung ano mo, naka-standby na, buhay na. Kasi pag susi mo pa lang, mabubuhay na. Yan yung tinatawag mga nagtitipid po sa relay. Iisarang relay po kasi yan mga pap. Yan, kaya ko po ito tinuro sa inyo para mas maintindihan nyo. Ang isang relay, makakatipid ko po talaga mga pap, pero naka-standby na isang relay, naiilaw na, no? Ito po kasi 3-way switch yan, yung 3-way switch nasa gitna yan. Naka-off nga, oo, patay nga yung mini driving light mo, pero yung ano mo, buhay na. Ito yung trigger para dumaloy dito. At ang napansin ko pa rito mga pap, ang una napansin ko pa rito sa ganitong installation or install sa mini driving light na isa lang relay, kumbaga ito kasing 3-way switch, magkakaroon pa ng kontak, kumbaga hihina pa ang daloy, no? Hihina pa ang daloy ng kuryente dyan kasi dumaan pa rito eh. So, dapat itong 3-way switch nito trigger lang, trigger dito mapupunta yan sa 86, no? Diyan mapupunta kung dalawang relay ang gagamitin mga pap, no? Ito po kasi isang relay lang. Itinuro ko lang ito para mas maintindihan ng ibang mechanic at sa mga customer na nagtitipid sa relay. Ito po ay hindi safety, para sa akin hindi po ito safety ang ganito mga installation,
Kaya nga po dapat dalawa, mas maganda po kasi dalawang relay, mas safety, mas accurate na dumadaan talaga sa maayos ang kuryente, wala siyang tuloy-tuloy ang papunta dito sa mini driving light. Kaya mas maganda po ang dalawa. Ngayon, itinuro ko lang po ito sa inyo kung gusto niyo makatipid dito talaga, walang low budget, para matutunan nyo ang diagram ng isang relay sa isang mini driving light set. Mini driving light set yan. Yan. One relay. Ito po mga pap. Ganyan po ang diagram nito. Pero hindi ko po ito basta ina-install sa motor, lalo na kung sa mga FI, hindi ko po ito ini-install, hindi, bihira po ako mag ganito. Depende na lang po talaga kung ang customer low budget or gustong ganito. Minsan po sa tinatanong namin ng mga customer, boss sir, magdadalawang relay ka o isa? Ganun po kasi yan. Siyempre, ang dalawa, talagang napakagandang diagram yun mga pap. Ibablog ko pa yun, upload ko po lang ngayon, dalawang relay. Ganito ring diagram yun, pero napaka-safety kasi yun mga bak, napakaganda ang ganong installation. Ito pwede po to as i-apply sa lahat ng motor. Kaya lang, hindi ko ma-recommend na tatagal ang relay ninyo. Kasi 24 hours, kung 24 hours ka tumatakbo sa kalsada, gabi at araw, laging naka-standby at nakakontak yung 85-86, magkakaroon ng iinit yung relay. 40 ampere po kasi yan. Kakain pa rin kasi ng battery yan pag ganyang style na diagram. Kaya ako po ito pinaliliwanag sa inyo para mas maintindihan nyo mga pap, na para sa akin mga pap, sabihin ko na sa inyo totoo, hindi po ito safety ang ganitong diagram, ang ganitong installation, lalo na sa mga FI. Ang una-una pong bibigay dyan, yung wiring, iinit yan. Ito, magkakaroon nito kasi babad siya, babad, naka-trigger. Really ang unang titirahin dyan, sa next tutorial po ituturo ko sa inyo yung dalawang relay. Yun ang pinaka safety at pinaka magandang gawin sa installation sa mini driving light. Pinaka maganda, pinaka best po yun. Yun po ay wiring diagram ng mga automotive electrician or automotive mechanic. Ganun po kasi sa auto mechanic. Kasi ang auto mechanic, automotive wiring diagram, marami po kasi relay. Lahat po kasi may relay. Pero ang motorcycle po kasi, ang mga headlight niyan mga pap, ay wala pong relay. Unoperated po yan ng mga ECU, galing sa ECU ang ground. Ito po ay binablog ko lang, itinuturo lang sa inyo para mas maintindihan nyo mga pap, makatulong sa inyo ang ganitong diagram para maintindihan nyo mga pap. Ayan po mga pap, Okay mga pap, sana sundan nyo lang ang mga video ito kahit na magalaw yung aking video. Ito ay konting tutorial para may matutunan tayo at kayo, sa mga subscriber ko na gusto mag-install ng ganito na wiring diagram na isang relay. Yan po, sinishare ko na, hindi natin ito pinagdadamot. Talagang may apply nyo to, matututunan nyo kung paulit-ulit nyo itong ginagawa. May expert po kayo rito mga pap. Sabi nga, ang tunay na expert, kayang i-drawing, kayang install. Yan po ang tunay na expert pagdating sa pagwa-wiring. Kailangan po kasi marunong kayong mag-wiring para doon pa lang sa wiring, makikita nyo na po mga pap ang maling diagram or maling installation. Magkakaroon kayong imagination kung paano ba ito, bakit ganito, bakit ganyan. Kaya magkakaroon po ang ideya at malawak na kaisipan na may mali sa diagram na hindi pwedeng install sa actual. Kasi unang-una, kailangan po muna kasi talaga i-diagram para makikita mo kung anong mali. Napakahalaga po kasi mga pap ang nag-aaral ng wiring diagram tutorial, kasi kapag nasunog po ang motor ay delikado po mga pap. Yan pinaka-iingatan mga pap. Ingatan talaga ang pagwa-wiring. Kailangan mag-aaral mabuti sa ganitong wiring installation
installation or pagkakabit sa motor, lalo na kung mga FI, kung Inmax, Aerox yan, medyo mahal kasi pag nasunog yan mga pap, di mo na talaga mapipakinabangan at talagang gagastos ng mahal, lalo na sa mga mekaniko na bara-bara tumira. Kahit sige lang, kumita lang, wag, aral po tayo, hindi masama mag-aral bago tayo gagawa, ano po, mas mahalaga pa rin po kasi inaaral lagi, ano po. Maraming salamat. Please subscribe my YouTube channel, Mechanic Doctor. Kung nais nyo magpagawa, pumunta lang po dito sa shop Mechanic Doctor.